Okay, so good evening. At kasi gabi natin ginagawa itong ating lecture. Ang pag-uusapan natin ngayon ay about the audit of inventories and the cost of sales. Yan. So, by the way, itong cost of sales ay ginagamit na term kapag merchandising ang iyong client and cost of goods sold naman kapag manufacturing. But of course, for theory purposes, minsan napapagpalit sila. But in the practice, yun yung tamang term. Okay? Na ginagamit. So, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Same pattern lang din katulad nung mga nakaraan natin. So, meron tayong introduction about the audit of inventories and the cost of sales and then related accounts. Then pag-uusapan natin kasi na nakaagad, ano ba yung mga audit objectives sa pag-audit ng inventories, cost of sales, and yung mga related accounts. And of course, the highlight of our discussion, the primary substantive procedures. And ginawan ko na rin kayo ng summary of audit procedures per assertion. Kasi nga, sabi natin, ang substantive audit procedures natin ay ginagawa aligned with the assertions by the management. Okay, so kung ano-ano yung mga assertions, meron tayong mga specific na primary substantive procedures na gagawin to address that assertion. So wag na natin patagalin. Introduction. Ayan. Sabi dito, inventories are one of the significant portions of entities' current assets, especially for those entities in the manufacturing and trading industry. Kasi nga, syempre ito ang pinagkakakitaan mo, di ba? Yung iyong mga paninda. O, kung trading industry yan, kung merchandise business yan, yung pinagkakakitaan, di ba? And of course, yung sa manufacturing, yung ating mga finished goods, raw materials, at saka work in process. So, significant portion. At saka at the same time, di ba? Sa financial management, ano bang ginagawa natin dito sa inventories, di ba? Dinedetermine natin yung inventory turnover, kung masyado bang mabilis o mabagal ang movement ng inventory because it really affects the working capital and the daily operations of the business. Kaya, significant portion ito. Okay? And then, for some entities, special audit consideration should be applied for those companies with certain specialized nature of inventories. Katulad doon ng oil, gas, or other precious metals. So, as sinasabing special audit consideration, kasi ito, hindi normal specialized, diba? Hindi normal na mga tinitinda or minamanufacture. So, medyo technical ang pinag-uusapan natin dito. Kaya, other than dun sa mga primary substantive procedures na dinidiscuss natin dito, meron pang ilang mga procedures na ginagawa. But of course, hindi natin yung pag-uusapan dito dahil general naman yung pinag-uusapan natin dito na ginagawa sa audit of inventories and then the cost of sales and then yung mga related accounts. Okay? Ayan. The audit of inventories presents the auditors with significant risks. Again, itong inventories ay may separate line item sa financial statements under Philippine Accounting Standards 2 or PAS 2. Ano-ano ba ang mga reason kung bakit may significant risk present dito sa inventories? Aside sa, yun na nga, di ba, may sarili nga siyang standard, may sarili siyang line item sa financial statements. Okay, so number one, they often represent a very substantial portion of current assets. Ayan. 'Di ba? So kasi dahil nga ito ang source ng iyong income, yung iyong mga tinitinda, o ay di substantial portion, a very substantial portion. Number two, numerous valuation methods are used for inventories. So marami tayong mga method na ginagamit na pinag-aralan natin sa PAS, so 'di ba? Nandiyan yung mga specific identification method, first in first out, 'di ba? Ano pa? Mga average or weighted average, no? Kaya medyo complicated, 'di ba? Kaya nga kung titingnan mo yung discussion ng inventories sa ating financial accounting and reporting or sa intermediate accounting, napakaraming sinasakop niyang chapters kasi nga hinihimay-himay. Okay? And then number three, the valuation of inventories directly affects the cost of
goods sold. O kasi 'di ba, review tayo ng pagko-compute ng cost of goods sold or cost of sales, 'di ba? Ang kauna-unahan, we have the beginning inventory. Yan, beginning merchandise inventory kung trading inventories 'yan or kung trading industry yan or trading business, 'di ba? So ibig sabihin, kung mali ang pagka-value ng beginning, hindi ko saan i-add mo dun yung purchases mo, freight in, and then i-deduct mo na yung mga purchase discount, purchase returns and allowances, etc. etc. You have the goods available for sale. So madaling salita, yun daw yung available na pwede mo nang ibenta. Kasi may beginning plus yung binili mo. So available na pwedeng ibenta. Ngayon, dinideduct natin yung ending inventory kasi hindi mo naman siya nabenta pa. So dun ka mag-a-arrive sa cost of sales or cost of goods sold. 'Di ba? Yung cost ng pagbebenta mo sa Tagalog. O ngayon, kung mali ang beginning inventory, tapos madilin ang ending inventory, either overstated or understated, it will affect the cost of sales. And again, kapag affected ang cost of sales, affected ang gross profit or gross income. Pag affected ang gross income, affected ang net income natin. 'Di ba? So in terms of fair presentation, kung material ang deviation, masabi natin na hindi siya fairly presented. Yan, 'di ba? At the same time, tatandaan mo na itong sa income statement, itong ating effect sa net income, 'di ba? May impact 'yan sa taxation. Okay, kaya kailangan rin natin talaga siyang bantayan. And of course, 'di ba, ang cost of goods sold ay nagagamit sa pag-determine ng pag ang gagamitin mong method, if hindi ako nagkakamali, ay OSD or ano nga itong OSD na to? Ayun, OSD na din. Okay? Sa pagko-compute nung sa tax natin, 'di ba? So, pwedeng maging mali ang basis ng computation. So number 4, the determination of inventory quality, condition, and value is inherently complex. Yan. Eh, doon pa lang sa pag-determine natin nung the lower of cost or net realizable value, di ba? May iba't iba kasing klase ng inventory. Sa practice, di ba, paano mo i-determine yun? Kung paano ba siya i-value? Kung paano ang kanyang net realizable value? Kaya inherently, so ibig sabihin, by the mere fact na naandyan si inventory natin, eh, may complex computation na talaga ito. 'Di ba? Kasi may iba't ibang klase nga ng inventory katulad sa case ko, yung mga na-handle kong client are ano ba, manufacturing ng gamot, tapos meron pang manufacturing ng aircraft, 'di ba? Yung mga ginagamit sa military, yung mga parts nun. Oh, napaka-hirap i-determine nung inventory quality kung yun ba ay may available pa bang model, halimbawa nung pakpak nung plane. Meron pa bang available na gano'n? Magkano ang value niya? Lumang model na ba siya? Kailangan na bang mag-recognize ng impairment o yung tinatawag nating allowance for inventory obsolescence? Yung mga something like that. Kaya medyo inherent complex ano. Kaya nga kung ikaw ay nasa practice, talagang kailangan mong pag-aralan yung business na or industry at saka business na iyong ino-audit. Yan, katulad nan, isa yan nga yung inventory na yan kasi ang laki ng impact nan pagdating sa cost of sales. And magdo-domino effect ang impact nan pagdating sa profit or loss. Okay? Ayan. So punta na tayo dito sa audit objectives ng pag-audit natin ng inventory at saka ng cost of sales at kung ano-ano pang mga related accounts. Wait lang. So yan. Okay. Again, the general assertion, ano-ano itong mga to? Existence or occurrence. Existence, it pertains to the amount of the inventory balances. Okay, at the end of the reporting period. Yung occurrence naman, yung transaction related to inventories and cost of sales. And then completeness, kung kompleto ba yung nasa record natin. Pag sinabi natin cut off, ano nga ibig sabihin pag sinabi natin cut off? Na record ba sa tamang accounting period yung inventory? Okay, kung pinag-uusapan natin dito ang reporting period natin ay as of December 31, 2020, lahat ba ng transaction
na related sa inventory and cost of sales ay na-record natin up to December 31, 2020. Okay? At hindi napasama sa next accounting period ng 2021 or merong mga transaction ng 2021 na napasama sa December 31, 2020. So, dapat alamin natin yung mga ganun. Okay? And then valuation and allocation. So, sabi nga natin, under PAS 2, the subsequent measurement should be the lower of cost or net realizable value. Kung alin daw ang mas mababa sa dalawa, di ba? Cost, kung magkano talaga siya binili or kung magkano mo siya minanufacture, or net realizable value or yung value na lang na marirealize kapag uh, ano mo na siya, ibebenta mo na siya, 'di ba? So, 'yan ang mga pag-uusapan natin dito. So, under existence, all inventories on the statement of financial position are held by the entity. Hawak mo daw, 'di ba? Okay, or by others for the entity and purchases. So, pwedeng sa'yo yung inventory, pero nasa ibang warehouse. O halimbawa, na kay supplier pa rin. Nabili mo na siya, pero yung inventory na yon pinaiwan mo muna kay supplier. Sabi mo, supplier, dyan muna ha, saka ko na kukunin. Okay? Pag na-establish nyo na yung rights na sa yun na talaga yon, sa client mo na talaga yon, pero wala pa sa kanya yung physical inventory, okay, dapat i-account pa rin. Okay, kasi siya na yung may right dun sa inventory na yon. Ayan. So, either hawak ni client mo yung inventory or nasa iba, pero siya ang may-ari, si client mo. Okay? Have really occurred and pertain to the entity. So, yun ang pinag-uusapan natin. Meron ba talagang nangyaring purchase of inventory? Meron ba talagang nangyari na nagkaroon ng sale which lead to our ending inventory? So, yun yung mga pag-uusapan natin dito. And then, completeness, all inventories owned by the entity at the reporting date are included on the statement of financial position. Kasi nga, completeness ang pinag-uusapan natin. So, dapat lahat ng inventory sa pagmamayari ng client natin dapat recorded as of the reporting period. Okay, and all cost of sales is included in the statement of comprehensive income, particularly sa P&L or sa profit or loss or sa income statement. And then cut off, na ipaliwanag natin, recording sa proper accounting period. And then valuation, dapat ma-determine natin. Okay, basically, pinag-uusapan lang naman natin dito sa valuation and allocation is, kasi di ba originally, nare-record mo naman yung inventory at cost. Di ba? Ngayon, paglipas ng panahon, pwede kasing halimbawa, merong part ng inventory na bumaba na ang value. Okay. So, hindi na realizable yung portion ng cost kung magkano mo siya binili, kung magkano nakalibro sa'yo. So, kailangan mo siyang ibaba to net realizable value. Kaya nga, whichever is lower. So, example nga natin, pagdating sa practice, kung bakit bumababa ang value ng isang inventory is because, halimbawa, meron kang inventory na sobrang tagal na, tapos, naluma na yung model niya, so kailangan mo na siyang ibaba yung value. Pero ang naka-record pa rin sa iyo kung magkano kasi yung cost. So hindi naman fair yung ganun, 'di ba? So kailangan mo ibaba siya to kung magkano na lang mo siya ma-realize, okay? Kasi syempre bababa yung cost nan. So bababa rin dapat yung pagkabenta mo sa kanya. So affected din kasi yung sales. Okay? Okay. Ayan. Rights and obligation. Tayo ba talaga ang may karapatan o may rights dun sa ating inventory? So the entity owns or has the legal right to all the inventories reported in the statement of financial position. So naka-report ang inventory, atin ba talaga yan? Baka kasi meron diyang mga consigned goods na pinapabenta lang sa atin, pero hindi naman talaga natin siya owned. Pinapabenta lang sa atin. So ang usapan natin halimbawa kay supplier, pag hindi nabenta, ibabalik natin. Therefore, wala tayong right dun sa inventory na yon. At kung wala tayong right, it should not be reflected as part of our inventory as of the end of the reporting date or reporting period. Lagi ko nga ina-example, December 31 ending accounting period. And then, presentation and disclosure. So, inventories are properly classified, described, and disclosed in the financial statements including the notes in accordance with PFRS. So, tama ang classification dapat ha kung baka mamaya. Okay.
kina-classify mo as part ng um, inventory under PAS2, yun pala, siya pala ay dapat under PFRS 5 o yung non-current asset held for sale, 'di ba? Hindi anong nangyari kasi nga yung property binebenta mo na with the commitment of the management, naghahanap talaga ng buyer. So parang pinalabas mo siya na inventory. Well, in fact, hindi mo naman siya inventory dahil hindi mo naman siya main na paninda or tinitinda, 'di ba? Nataon lang na kailangan nang i-dispose itong property na to and naghahanap tayo ng buyer and committed ang management na mabenta siya within a year. O ginawa mo, in-identify mo siya under PAS2 or under inventory, which is wrong. Kaya dapat siya ay may sariling line na item which is non-current asset held for sale. Ayan. So, yun yung mga na-encounter natin sa practice na maling classification and presentation. And then, properly describe. Diba? Ano ba yung inventory na yan? Baka nga kasi yan ay consigned goods sa atin. Okay, ibig sabihin ay pinapabenta lang sa atin pero isinama natin sa recording natin, which is wrong. Okay, kailangan lang nating i-disclose na meron tayong mga hawak-hawak na consigned goods but it should not be recognized as part of our inventory. Ayan. And then of course, meron din kasing mga inventories na pledge o yung mga naka-collateral. Diba? So dapat SOP yun eh. Kapag meron tayong mga inventories, particularly kung material ang amount, should be disclosed in the notes to the financial statements para malaman ng mga users ng FS natin na meron pala tayong mga naka-collateral na paninda. Yan. So, syempre, it will affect the decision making. At the end of the day naman, di ba, why do we have to give an audit opinion with regards to the fairness of the financial statements? Because there are users of financial statements who will be making economic decision. And this economic decision will have, again, an impact sa business. So, kasi cycle yan eh, di ba? Ayan. So, yan yung mga pag-uusapan natin. Kung mapapansin mo, naka-box, no? Naka-pattern. Yung audit natin ng cash, audit natin ng receivables and sales. Ayan. Ganun din dito. Okay? Kasi nga, assertion-based ang pag-audit natin. Generally. Okay? Ayan. So, punta na tayo dito sa substantive test, audit procedures for inventories. Siguro kung mahaba, again, ganun ulit ang gagawin natin. Hatiin natin sa part 1 and part 2. Okay? Para naman pag pinanood, medyo hindi mahaba. So ano-ano ba yung mga audit procedures for inventories and cost of sales? Ayan. Number 1, the observation of inventory count and performing test counts. Ayan, tuturo natin paano ba yan. Okay, confirming ng inventories, reconciling, performing purchase cut-off, proper valuation. Yan, ito mga to. So hanggang analytical procedures. Yan yung mga basic na ginagawang audit procedures pagdating sa inventories. Kumaga general. Diba? So, pero kapag nakapaghawak ka halimbawa ng client na merong special consideration, katulad nga ng halimbawa, oil and gas, or mga, mga mineral resources, etc. etc. So, medyo i-customize talaga yung procedure na gagawin nyo doon. Kasi napakaraming consideration. But of course, ito, general ito na ginagawa. Alright, unless otherwise, yung inventory presents no significant risk and immaterial. Therefore, hindi mo na yun i-audit kasi 'di ba? Ang i-audit lang natin diyan yung may present ng significant risk and yung material. Kasi risk-based approach tayo eh. Doon tayo naka-focus kung alin yung mga accounts na risky, 'di ba? Yun ang focus tayo. Ayan. So ito yung mga pag-uusapan natin dito. Again, ganun ulit yung pattern natin. E-explain natin what is the logic behind the audit procedures, bakit ginagawa, okay, and then paano gawin. Yan, para ma-benefit din not only the students but of course yung ating mga practitioner na siguro medyo nakakalimot sa procedure na nire-require ng Philippine Standards on Auditing. Okay, so wag na natin patagalin. Simulan natin with the inventory count observation and test count. Ngayon, nakita mo naman yung title, Inventory Count Observation and Test Count. Akala kasi nung ibang mga bagong auditor, kapag ang nagiging term kasi nila ay, meron tayong inventory count. Okay, but actually it's not inventory count. It is the client who conduct the inventory count.
Yan. Kasi yan ay responsibility ng management o ng kliyente mo. Okay, ang responsibility ng auditor is to observe the inventory count that they will be doing. Okay, kung align ba 'yon sa policy ng company. Yan, okay. So 'yun ang tatandaan natin ha. Hindi inventory count ang ginagawa natin. Kasi normally pag inventory count, that's 100% counting eh. Okay, at least once a year, 'di ba? Oh, so hindi ka naman part ng management. Ang role mo doon ay mag-test count. Okay, pag sinabi mo mag-test count, kukuha ka ng sample. And then i-check mo kung siya ba ay nag-exist or siya ba ay complete. Depende sa kung anong gagawin mong procedure. Mamaya ituturo natin 'yon. Okay, so liwanagin natin 'yon ha. Ang ginagawa ng auditor is to observe the inventory count na ginagawa ni client. Okay? And then magte-test count tayo to verify the existence and completeness. Yan, to verify the completeness and existence assertion. Okay? Ayan. Inventory count observation and test count. Itong procedure na to, napakaraming ina-address na assertion. Una, existence. Okay, nag-exist ba at the end of the reporting period yung mga inventory? Kompleto ba ang records? 'Di ba? Lahat ba ng nabilang nasa record ba talaga? Okay, of course accurate naman kasi tinitingnan natin yung pricing, tinitingnan natin yung cost, rights, valuation, and of course, cut off. Yan. The primary concern dito sa procedure na to is the existence of inventory. Kaya mo nga i-observe eh. 'Di ba? Kasi kung wala namang i-count, bakit ka pa mag-o-observe? Ibig sabihin wala nag-e-exist na inventory. Ngayon, kailangan nating malaman kung yung mga naka-declare ba sa record nila nag-e-exist ba talaga. Okay, pag tiningnan natin. Pag pumunta tayo doon, ino-observe natin. Yan. So, marami na rin tayong nagawang inventory count observation katulad ng halimbawa ay normally kasi ginagawa yan ay January 1. Okay, ibig sabihin the December 31 cutoff the following year. Kaya kung mapapansin mo yung mga mall, 'di ba, yung department store nila, yung supermarket nila sarado. Ayan. So normally doon ginagawa yung inventory count ng client at saka yung mga auditor present doon to do the inventory count observation at saka yung test count. Okay, nakapag-conduct na rin tayo ng um, inventory count observation sa farm. Yan, magbibilang tayo ng mga manok. Yan. Ano pa ba? Sa isang malaking manufacturing company, kumbaga pale-paleta, yung gumagamit ka na ng yung sinasakay ka na sa yung sa truck na may lift, forklift, parang something like that. Naka-harness ka, yun. Mga ganon. So na-experience natin yun. 'Di ba? And then all over the Philippines, nag-travel tayo para gawin yung inventory count observation at saka test count. Kaya masaya pag nasa audit you can travel na work related. Okay? So, and then inventory count is the responsibility of the management. Lagi niyo tatandaan 'yon. Okay, hindi pwede kasing meron tayong mga inventory tapos hindi bibilangin. Normally nagkakaroon ng regular counting diyan. Okay, it matters kasi kung ang inventory nila ay under the perpetual method or periodic method. Review lang tayo, 'di ba? Pag periodic method kasi normally yung mga paninda natin diyan, napakadami. Okay. As in voluminous, marami sila. And maliliit yung mga amounts. Kaya hindi siya pwedeng gawing perpetual dahil 'di ba pag perpetual, ang recording kada in and out determine natin yung final count ng inventory. So pag periodic kasi, 'di ba? May period lang tayo kung kailan malalaman natin kung magkano na talaga or ilan na lang talaga yung natirang inventory. Normally nangyayari 'to sa mga supermarket, yung mga department store. Yan. So sila normally kung ginagawa nila yearly ang counting at the end of the reporting period. Pero meron ding mga companies na nagka-conduct regularly, halimbawa monthly or quarterly. So as long as naandun yun, present yun sa kanilang policy manual ng client natin na titingnan kasi natin nasa policy manual na dapat daw nagka-conduct halimbawa ng regular inventory count. Okay. So dapat makita natin. Tapos nandun yung procedure, paano nila ginagawa yung countings. Dapat ma-observe natin yun. Dahil at the end of the day, isa sa mga titingnan din natin mga auditor, sinusunod ba ng client natin yung nasa manual? Yung procedure ba na nasa manual ng pagbibilang, yun ba yung nakalagay dun sa, yun ba talaga yung ginagawa?
Yan. Yan yung mga tinitingnan natin eh. 'Di ba? Kung sinasabi doon may mga tag yung paninda, 'di ba? Doon sa tag makikita mo doon kung ilan, anong quality, anong barcode, 'di ba? Makikita mo rin doon kung kailan ginawa yung internal audit or kailan ginawa yung counting. Makita mo doon yung in and out, makikita mo doon sa inventory tag nila. Okay, so lahat 'yon dapat documented or properly documented sa policy manual. And then, titingnan natin, i-observe natin kung ganun nga talaga nangyayari. Okay? The inventory count is part of client's internal control. O, kasi 'di ba ang pwedeng pwedeng manakaw, 'di ba? Yung ating mga paninda, o yung ating mga inventory. So, part ng internal control is bilangin. At the end of the day, kung nagtatali ba or nagre-reconcile ba, o ang term natin sa audit ay kung nagbabangga ba yung naka-record at yung naandyan na inventory o paninda. Kasi baka mamaya, overstated ang record mo, hindi na pala nag-e-exist. O baka nananakawan na pala tayo. O something like that. And then, normally done at year-end or before year-end. Pwede naman yun. Okay? Normally talaga year-end. Before year-end, kung malapit-lapit na, halimbawa, isang buwan, madali naman yun, i-roll over mo na lang eh. Ang ibig sabihin kasi nung i-roll over, halimbawa, nag-count tayo November 30. O, di ba? So, December 1, kasi November 30. So, dinedetermine natin hanggang November 30 amount. O, nag-count tayo. Eh, ang dinedetermine natin, kailangan nating malaman as of December 31, magkano? I-roll over lang natin. Ibig sabihin ng rollover, yung na-count nating ending inventory as of November 30, 2020 halimbawa, add mo lang yung purchases. Deduct mo lang yung sales. Yun na yung inventory natin. Di ba? Niro-roll over mo lang. Yan. Okay. So yun ha. Yun ang mga important dito. Ngayon, what to perform? Okay. During the inventory count observation. Ito muna ang gagawin natin, mga auditor. Pag ikaw ay na-assign na mag-inventory count observation, ang unang-una mong gagawin ay hindi muna ito. Okay? Pagdating mo doon sa mismong warehouse, alamin mong mabuti kung saan-saan ang lahat ng location ng kanilang inventory. I repeat, aalamin mo kung saan-saan ang location ng kanilang inventory. Yun ang una mong pupuntahan muna bago ka mag-observe. Puntahan nyo muna. Bakit? Kasi may mga instances na halimbawa, dalawa pala halimbawa yung warehouse. Ngayon, nagka-count ay dun sa una. Okay, simultaneous, ganyan. Para mapagtakpan yung mga deficiencies ng inventory. Okay. Habang nag-o-observe ka doon, hindi mo alam na meron palang nag-o-observe ka sa warehouse 1, hindi mo pa alam na may warehouse 2, hindi ka pala inform agad. So, habang nagka-count, nung nabilang mo, okay naman si warehouse 1. Eh, ang deficiency na kay warehouse 2. Ang mangyayari, hindi mo napansin, inililipat pala nila from warehouse 1 to warehouse 2 yung ibang inventory. Parang naman pag halimbawa, sinabi sa'yo, sir, meron pang warehouse 2, magka-count pa rin tayo doon. Pupunta ka kay warehouse 2, okay, eh nailipat na doon. Ayan, parang yung nangyayari sa surprise cash count. Kaya nga ang SOP diyan, standard operating procedure, pagdating mo doon, alamin mo lahat ng location ng inventory. Tapos, aalamin mo rin kung yung inventory na ba na binibilang ay owned talaga nila. Okay? Kasi hindi dapat makasama doon yung mga consigned. Dapat nakahiwalay yun, hindi isinasama doon sa mismong owned inventory ng ating mga client. Yun ang una mong kailangang malaman, ma-determine pag mag-count ka na. Of course, ahead of time, kailangan ma-provide na ni client sa iyo yung kanilang policy manual with regards sa counting ng inventory para at least alam mo na, hindi doon mo pa lang babasahin. Alam mo na kung paano ang procedure ng kanilang pagka-count. Okay? Kaya nga pagdating mo doon, i-observe mo na lang kung sinusunod ba talaga nila. Halimbawa, ang nakalagay doon dapat 100% counting. So pagdating mo doon, talaga bang uh, kada inventory binibilang ba talaga? Baka mamaya nagsasampling sila. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Binibilang talaga. I remember nung nag-inventory count observation, yung client ko is para siyang water distributor yan, water distributor. So syempre,
may mga kung ano-anong mga tornilyo, mga maliit, malaki, mga something like that. 'Di ba yung kanilang mga inventory. So napansin namin parang nangyayari, hindi naman kada imagine mo yung compartment, para may mga compartment, 'di ba ganyan. Halimbawa, may mga pako or yung mga pako, tuloy mga tornilyo, yan bibilangin. Hindi binibilang lahat. Basta kung ano daw yung nakalagay doon sa kasi parang magkakasama yun per classification di ba? Yung mga tornilyo halimbawa. Kung ang nakalagay din 100, sinusulat na lang nila sa record 100 although hindi naman nila kinount, which is wrong. Dapat kailangan mo pa rin bilangin. Siguro nga kasi nakaka-hassle sa part nila at gawa nga ng budget mo, bibilang ka kung 100 laman, titingnan mo talaga kung 100. Napakadami nun. Iba't iba ang size, 'di ba? Ayun, ang mga kaya kailangan may nagbabantay talaga na third party or auditor. Kasi baka nga alam mo na patama yung mga empleyado na naandun na naka-assign sa inventory count. Alam mo naman magdamagan 'yan eh. Syempre gusto nang umuwi ng mga 'yan, hindi na susundin. Minsan meron pa ngang gumawa ng halimbawa, binilang nakalagay sa isang plastic, di 100 yung tornilyo. Tapos, ang ginawa nila, kumuha ng timbangan, tinimbang yung iba. Kung katimbang siya nung nabilang na nilang 100, dapat 100 din yun. May wite, pero bawal yun. Hindi pwede. Kasi ang nasa kalagay sa policy manual, talagang kailangan 100% counting. Isang beses na nga lang sa isang taon gagawin, tatamad-tamad pa, di ba? So, yun nga, nakakatawa. Kinikilo. Ba't kinikilo? Sir, kasi yung kinount namin na 100, pag ganito yung kilo, no, di automatic 100 na rin yun. Kung hindi naman pwedeng ganun, di ba? So, ayan. Yan yung mga kailangan mong i-observe. Kasi nga, meron tayong mga, sa client natin, may mga empleyado tayong patama, hindi sinusunod yung mga naandun sa policy manual. And sabi nga natin, di ba, itong policy manual is part of their internal control. Kasi baka mamaya meron tayong employee fraud na nangyayari dyan. May mga conspiracy among our employees pagdating sa inventory. So, part din na matulungan natin yung ating mga client na makita yung mga weakness ng internal control nila in terms of pagdating sa inventory. Ayan. So, number 1, what to perform? Observation of actual inventory count. Yan. Ngayon, pag dumating ka doon, no, talagang boring. Kasi babantayan mo. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi sila natatapos. Kaya nga may mga instances, ito yung nangyayari sa actual may mga instances na nakikitulong ka ng magbilang kaysa nakatanga ka lang doon na para kang bisor na nakatingin lang sa kung anong nangyayari. So pag na-observe mo naman halimbawa, substantially na-observe mo naman, sinusunod naman nila yung nasa policy manual, pwede ka naman makitulong mag-count 'Di ba? Kwento-kwento ka doon sa mga nagbibilang, 'di ba? Syempre ganoon tayo dapat maka-ano tayo, 'di ba? Human resource natin 'yan eh. Okay, so tulong-tulong ka din. But of course, yun yung nagawa mo na yung mga procedures na dapat mong gawin. Katulad nga na mag-observe ka yan, titingnan mo. Okay. Ang number 2 mong gagawin, yung tinatawag na test count. Siyempre, hindi ka naman pwede mag 100% testing. Pag sinabi mong test count, okay, dalawa kasi yung i-address mo dyan. Yung existence at saka yung completeness. Punta muna tayo dito kay existence. Ang gusto mong alamin if yung nasa record ba na ibinigay sa'yo kasi may record ka naman eh. 'Di ba may inventory sheet kang hawak. Sa inventory sheet na andun lahat ang inventory. Halimbawa, yung client mo ay aircraft kay manufacturer. So lahat ng parts ng aircraft na andun, nasa listahan mo. Okay. And then naandun na rin yung count kung ilan. And then yung prices. Minsan magkahiwalay, pwede rin naman 'yon. Okay. So basically, yung nasa record na hawak-hawak mo, you want to verify if some of the or if all of them exist. Ngayon, hindi mo naman yan iwa 100%. Okay? So pipili ka lang ng sample. Normally, ang ginagawa namin sa practice, 10 to 15 will do. 10 inventory classification or yung item doon, 10 items, 10 to 15 items samples. Kuha ka, pick up ka doon, randomly, pwedeng ganun. Okay? And then, tingnan mo, papunta doon sa kung naandun ba talaga yung inventory. Ang tawag ko doon, or ang tawag namin doon, yung tinatawag na list to floor procedure. List to floor, bakit list to floor? You have the list, okay? And then, nasa floor yung inventory, di ba? You go to the floor. Okay? So, from the list, going to the floor,
na-verify mo kung nando ba talaga. Okay, nakalista kasi dito eh. Bakit hindi ko mahanap? Yan. Or nakalista dito, ito yan. Ito yan, ito yan. So 10 to 15 samples. Ngayon, kapag may mga discrepancy, lalo na kung material, you have to note that. That you have to address the management with regards sa ganun. Kasi imagine mo ha, doon pa lang sa sample na kinuha mo, eh hindi na magtali yung actual o yung nasa list at saka yung nasa floor. So more likely baka yung iba, 'di ba? Kulang-kulang na rin. So sa sample pa lang nagkakaproblema ka na. So you have to note that kung ikaw ay auditor, you have to note that sa iyong findings na may kulang. Okay, ngayon, okay na tayo sa existence. Baliktad naman. Okay, punta naman tayo sa completeness. Ibig sabihin, yung binibilang natin o yung binibilang ni client na andun sa listahan. So baliktad, ang tawag naman natin doon, nasa letter B, floor to list. Okay, from the ground, from the floor, you go to our list kung naandun mo talaga. So you can verify whether the inventory do exist or inventories do exist nun, nandun sa record natin. Or recorded, sorry, from the inventory from the floor ay nasa record natin. So kung kompleto ba talaga. Again, ganun pa rin, 10 to 15 samples will do. Okay, and kung may differences, we have to reconcile that, we have to address the management, and we have to put that in our audit findings sa ating working paper. And then reconcile any differences. Okay, so ganun ha, ang gagawin mo ha. Pagdating doon sa mismong venue ng pagbibilangan, yung nagkakandak na inventory count, alamin mo muna nasaan ang mga location. Okay, ihiwalay yung inventory or mga pinapabenta lang na consigned goods at saka doon sa inventory talaga. Okay, at the same time, you have the manual. So alam mo na dapat ahead of time kung paano lang ikakandak ang inventory. Yan. And then, observe the actual inventory count. Tingnan kung may mga hindi nasusunod. Okay, and then, after doing that, you have to do the test count. O, sabi nga natin, list to floor. Okay, list to floor, existence. Floor to list, completeness. And then if there are any differences, particularly kung material, we have to reconcile, address the client. Okay, na may ganito. Okay, so yun ha. Inventory count, observation, and test count. So how to perform, yun na nga. Okay. Ano yung mga kailangan mo ensure? Number one, compliance with the written inventory count procedure. Sinabi na natin ako, ano nasa procedure dapat sinusunod. Any deviation, okay, na hindi nasusunod, we have to note that. And during the meeting with the client, kailangan nating isabihin sa kanila, okay, yung ating mga findings para for them to address. Okay. Number two, ensure accuracy in counting and recording. So malalaman mo naman yan during observation kasi may listahan ka naman. At saka magte-test count ka. Number three, items belonging to others are accurately counted and recorded including clear description for non-inventory status. So, kaya sabi ko nga, pagdating mo dun sa area, ipahiwalay mo yung mga hindi naman sa atin, hindi naman sa client mo na inventory. Okay. And i-check mo, baka napasama dun sa counting ng inventory. Dapat, actually, sa listahan, may hiwalay din dapat yan eh. Okay. Number four, items excluded from inventory, like obsolete items, non-inventory items, or items owned by others, are either subject to satisfactory control or excluded from the counting process. Yan. Yung sinasabi natin, dapat nakahiwalay. Kasi wala naman tayong right dun sa inventory na yun. Number five, proper cutoff has been established. Kaya kailangan makita natin sa record natin, okay na yung inventory natin as of example, December 31. And then count tags, sheets, and records are properly controlled. Yung count tags kasi, di ba? Meron ako isang client na manufacturing company na count talaga, mga malalaking count or paleta, tataas, di ba? Gumagamit na nga ng lift. Ang nangyayari, pag na-count nga, dinidikitan ng sticker, halimbawa na color green, and then i-double count ulit yun, didikitan naman ng pink. 'Di ba? Para talagang ma-ensure na yun talaga yung counting. Okay, and then makikita mo naman doon may mga barcode, may mga count tags, patunay na na-count talaga siya, may mga signed, etc., etc., in and out. Makikita mo yun. Okay, yun ay isa sa mga proper internal control pagdating sa inventory. Kasi meron din tayong mga na-encounter na mga may inventory pero logbook lang, halimbawa. Minsan nakakalimutan pang ilag kung ano yung na-in, ano yung na-out.
'Di ba? Pag tiningnan mo yung mga paninda, walang maka-count tags or walang mga kung ano-anong tag doon. Basta nakalagay lang diyan. Walang control na nangyayari. So pag gano'n, yung wikang internal control, kailangan nating ilagay yun sa ating findings at kung 'di ba? Makakaapekto pati yun dun sa ating ginagawang substantive procedure. Kaya dapat mas extensive ang gagawin natin dahil unang-una, pagkita mo pa lang sa internal control, 'di nasusunod na nasa procedure, o di dapat extensive yung gagawin nating substantive. Okay? Ah, so medyo mahaba-haba yung oras natin kaya hahatiin din natin itong portion na 'to. Confirmation on inventories held by others. Okay, ano ba 'yan? Itong procedure na 'to, ang ina-address existence. Okay, kung talaga bang nag-e-exist yung inventory na sa atin pero hawak ng iba. Yan. Completeness, kasi baka hindi napa-record sa atin, 'di ba? Hindi porket nasa iba ang custody pero nasa atin ang right, hindi na mapapa-record sa atin. Pwede kasi mangyari yung ganun. And of course, yung right, 'di ba? So sabi dito, some of the inventories owned by the client held by third parties include. Okay? Inventories owned by the client held by third parties. Okay? Number one, inventory stored in a public warehouses. Kung nakikihabilin tayo at wala naman kasi tayong warehouse talaga, so nagre-rent tayo, yun, pwedeng naan doon. Okay, inventories out on consignment. Ay, ibig sabihin nito, atin yung inventories, pinapabenta natin sa iba. So basically, atin pa rin yun. Lalo na kung ang usapan is, kung hindi mabenta doon ang pinagbebentahan nating ahente, ibabalik sa atin yun, hindi mapagbentahan. So, pag ganun, atin pa rin ang right dun sa inventory na yun. Pero kapag ang usapan ay ganito, considered sold. Ano ibig sabihin ng considered sold? Pinabenta natin, okay, yung nagbebenta, yung agent natin na nagbebenta, mabenta niya o hindi, considered sold na yun. So, babayaran na sa atin yun ni supplier. So, ibig sabihin, hindi na yun natin. Okay? Kasi considered sold eh. So, parang binenta mo na talaga. Ang ano na lang doon, eh, hindi pa nare-remit yung bayad. Okay? Pero kung ang usapan is, ibenta mo yan. Ahente, ibenta mo to. O pag hindi mo na ibenta, balik mo sa amin. O inventory sa out on consignment, atin pa rin yun. And then number 3, inventory held by suppliers. O, title to the inventory has passed to the entity prior to the delivery. Atin na talaga pero hindi pa natin pinipick up. Ang nangyayari naman yung ganyan or naandun pa sa supplier natin, pinagbilhan natin. So kailangan mapa-record na rin sa atin yun. Okay? At saka kailangan ding ma-establish dito sa inventory na to kung ano ba ang terms natin dito, FOB shipping point ba, FOB destination. Kasi doon malalaman kung nakanino yung legal right, okay, nung inventory. Yan. Okay. So, how to perform confirmation of inventories held by others if the inventory held by third parties is significant? Kasi ang ano niya dito, kung hindi significant, wag mo na ipa-confirm kasi costly yan, di ba? Sabi nga natin pag confirmation costly. Lalo na kung passive confirmation katulad ng ginagawa natin sa receivable, di ba? Oh. If significant, sige, gawin natin. And can be relied upon, send a confirmation letter requesting for the following. Okay, ganun pa rin ang procedure pag confirmation ha, katulad din nun sa receivable at sa cash. Okay, naka-address dun sa kung sino mang third party ang naghahawak ng inventory ni client, and then kailangan pag bumalik yun sa atin directly. Kung ipinadala naman siya kay kliyente, okay, just make sure na talagang enclosed, okay, hindi nabuksan ni client, yun, and ita-turn over lang sa atin. So, anong mga kailangan makita dun? Kasi di ba, basically, tinatanong mo, meron ba talaga diyang mga inventory na own ni client ko? Okay, na pinapahabilin lang sa inyo o nasa warehouse na lang. So, ganun yung mga itatanong mo dun eh. Anong mga kailangan mo dong makita? Details of inventory. Okay? Anong description, ilan, di ba? Anong description, ilan, meron ba mga damage stock? Kasi yung mga damage stock pwedeng i-classify under bumaba yung value niya, di ba? Net realizable value kasi hindi na mabebenta yung mga bad stocks, yung mga ganyan. Kailangan yun. Okay? At saka itong, by the way, itong mga damage stocks or bad stocks kasi, may instances na nagkaroon ako ng client na dinidistract talaga nila yung mga bad stocks and damage stock. Siyempre, na-identify siya as inventory loss. So, kailangan talaga properly identified para ma-claim for tax purposes as deduction or deductible for tax purposes. Otherwise,
Abay, pwede naman mag-declare ng loss na hindi naman totoo talaga nagka-loss para lang bumaba yung income tax nila, di ba? Yan. So, kailangan talaga ma-identify. And, of course, details of the last receipt shipment as at the count date and for several days prior to and after the count date. Okay, yung details daw ng last receipt or shipment. Para lang malaman natin yung proper cut-off din. At saka, para malaman din natin sino ang may rights dun sa inventory. Okay? Ayan ha. Kung common sense naman, di ba? Tatanong mo dun sa third party itong mga to. Yan yung mga gusto mong malaman. Okay? So question, what if no confirmation replies or response? O, katulad din dun sa nangyayari sa atin sa confirmation sa bank at saka sa receivable. Anong gagawin mo kapag walang nagre-reply? Siyempre, ang sagot, magpa-follow up ka muna. Follow up mo yung custodian. Send ka ng ikalawa, ikatlong request. Okay. Tapos, tawagan mo na din kung possible, i-email mo. O ngayon, di ba, may chat na. Di ba, pwede mong i-chat. Or pwedeng email kasi formal eh. So email. Yan, tawagan. Oh. Oh, what if still no response after doing follow-ups? Ano mangyayari? Ay di syempre magagawa ka ng alternative procedure. Katulad din ng ginagawa mo din sa receivable, di ba? Para ma-verify mo yung existence and occurrence ng or existence or completeness. Hindi ba sa titigil ka nila, hindi na nag-reply, hindi wala ka nang gagawin. Okay. So maggagawa ka ng alternative procedure para ma-verify mo pa rin. Okay, kasi hindi nagre-reply, hindi sumasagot. Anong gagawin mo? Number one, anong pwede mong gawin? Number one, inspection of shipping documents. Okay, public warehouse receipts, reports of the payments for subsequent contingent sales, and correspondence with the third party. Siyempre, gusto mong i-verify, okay, kung talaga bang, meron ba talagang nando sa warehouse ng iba, pero atin ang ownership. Edi paano mo malalaman? Siyempre, at the end of the day, titingin ka ng dokumento. At yung dokumento ang magpapatunay o yun ang magiging substantial evidence na talagang meron tayong right doon sa inventory. Kaya, ini-inspect yung shipping documents. Katulad ng ginagawa natin sa receivable, tawag natin invoice testing. Okay, so ganun din yung gagawin natin dito. Itetest din natin kung titingnan din natin yung mga documents kung talaga bang meron. Public warehouse receipts, ito ay patunay na meron talagang inihabilin doon na paninda o meron talaga doon nakastock na paninda na owned by the company. Okay? Reports of and payments for subsequent consignment sales and correspondence with the third party. So basically, lahat ng documents na kailangan na patunay na ma-establish na talaga meron tayo dong inventory, hanapin mo 'yon. Okay? And then number two, consider the conduct of physical inspection. O yung pupunta ka doon, mag-ocular inspection ka. 'Di ba? Kung possible naman. Ay, paano ka kasi gumalayo? 'Di ba? At very costly. Ay, syempre, meron tayong deadline. So, kung possible, pwede mong gawin. So, mag-ocular inspection talaga. Just to establish whether the inventory is complete and do exist at the end of the reporting period. Yun lang naman ang kailangan natin ditong malaman. Okay, kaya kung ikaw ay auditor, huwag mong pahirapin. Dapat evidence-based ka kasi talaga dyan. Okay, at hindi ka titigil na hindi ma-address yung assertion. Otherwise, we cannot give a concrete, a clean opinion, di ba? A clean audit opinion. If hindi natin na-verify per line item sa financial statements na mga significant na sila ay properly presented, 'di ba? Complete, exist, 'di ba? Mahirap mag-conclude kapag may mga bako-bako dun sa mga significant accounts. Kaya kailangan talaga pulido ang pagkagawa. Okay? Nagawa natin yung mga primary substantive procedures na sinasabi ng Philippine Standards on Auditing. Okay? So yung part 2 ng ating discussion, dito natin sisimulan sa reconciliation of inventory summary sheet and general ledger. For the meantime, ikat muna natin at medyo mahaba na yung ating discussion. So, please, after this, please listen to the part 2 of our discussion of how to audit inventory and cost of sales and other related accounts. Okay, so thank you very much for listening and I hope you learned something from this video. Okay.